katabi niyo. Kung nakangiti ba siya, tanungin mo, malayo pa ang Biyernes Santo. Sabihin mo sa kanya, malayo pa. Next week ba ang Biyernes Santo? Bakit naman dinadala mo na ngayong araw na to? Sunday ngayon, hindi ngayon Friday. Ngayon po ay araw ng kagalangan, araw ng pagsamba. Kaya dalhin at baunin at manangiti kasi walang ibang pinakamagandang disenyo sa simbahan ito kundi makitang naka-smile po tayo. Amen? Sige nga po, batiin muna natin yung katabi natin. Good morning! Sabi mo, masaya ako kasama kita ngayon. Ayan, kamayan mo tuloy ninyo. Hallelujah. Sige po, tayo po ay mag-pray sa oras na ito. Salamat tayo sa Panginoon. Lord God, Heavenly Father, sobrang saya ng aming puso, Panginoon. Dahil minsan pa, kaming mga anak mo ay narito mula po sa iba't ibang karanasan ng buhay. May nagkasakit, maaaring may mga problema sa pinansyal, meron pong napagod sa trabaho, meron pong napagal, Panginoon, sa relasyong problema, meron pong iba't ibang mga problema at pagsubok sa buhay na sobrang napagod. Salamat po kasi dinala mo kami sa tamang lugar na ito para nang sa ganun, Panginoon, sama-sama kaming magpahinga sa iyong presensya. Sama-sama kami, Panginoon, mapalakas sa pamamagitan ng pagsamba. Panginoon, sa oras na ito, ang bawat isa ay nagbubukas ng aming puso sa inyo. Panginoon, mangusap ka sa amin. Kung may mga bagay kayo na nais sabihin sa amin, handa po kaming tanggapin ito, Panginoon. At kami po ay humihingi rin ng kapatawaran sa aming pagkakasala. Dahil alam namin, Panginoon, na sa loob ng isang linggo, sa isip, sa pananalita, sa aming gawa, Panginoon, kami po ay nagkaroon ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa inyo. Patawarin mo po kami, Ama. Sa oras na ito, gawin mo pong karapat-dapat ang aming pagpupuri sa inyo. Lord, hayaan mo maibigay namin sa inyo ang bagong pagpupuri at pagsamba, Panginoon. Pagsamba at pagpupuri na hindi katulad noong nakaraang linggo, kundi isang bago, Panginoon. Bagong awitin, Panginoon, ang aming labi. Bagong pakiramdam sa aming puso, Panginoon. Bagong pagindak at pagpalakpak para lamang po sa inyo para sa araw na ito. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat gaganap sa gawain ito. Samahan mo rin po ang aming mga kapatid na patungo pa lamang sa lugar na ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samo at dalangin. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen! 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 Come on, let's give God a big gift. Clap over this morning. Everybody shout hallelujah! Everybody shout praise the Lord! Masaya po ba sila? Siyempre dapat masaya po tayo. Kasi nandito po tayo sa isang reason. Ay dahil kay Jesus. Nandito tayo para pupurihan siya, itaas ang pangalan niya. Kasi because of Him, we are alive. Tama po ba? Yes. Kaya gamitin po natin yung buhay natin para sa ating Panginoon. Kaya papurihan natin ang ating Panginoon, Jesus Cristo. So nga, it's all about Him. Kaya tayo nandito. Kaya give our full strength to our God. You are the Holy
Nobody else. Because it's all about us. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about la 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 la. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. 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 It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. It's about Nandito rin po tayo para pasalamatan siya sa lahat ng blessings na tanggap po natin. Kaya through this song, isipan natin na kausap natin ang ating Panginoon. Sinasabi natin sa Kanya na, thank you God. Thank you for all the blessings that we have. Kasi kung wala po kayo, wala yung blessings, we cannot do. We love you. We thank you, Father God. This song po very familiar sa atin. And let's sing this with all our heart sa ating Panginoon.
safe every time you have problems. Kumbaga, hindi siya katulad na kapag nag-open ka sa mga kapatiran mo, mga kapatid mo, kaibigan mo. Iba yung comfort kapag nasa Panginoon ka lumapit. Kaya, maganda every Sunday, lagi tayo pumupunta sa church para ma-recharge, para lumakas ang ating mga katawan, emotionally, spiritually. Kasi without Him, we cannot go. Kahit anong persige yung gagawin natin, kung wala ang ating Panginoon, we cannot do it. Kaya huwag tayong hiwalay sa Panginoon. Kasi tunay na our Father, isa lang. Tunay na walang katulad. Yan. Kantayin mo na din, there is none like you. There is none like you.
chance to praise you, to glorify you, God. Thank you for this life that you've given to us, God. God, teach us, God, guide us, God, to use this life to honor you, to lift your name up, Father God. We know, God, without you, we are not here, Lord. Kaya we are deeply thanking you, Father God, for all the blessings that we receive from you, Father God. We are here, Father God, because we also want to ask forgiveness for all the bad things that we have done, Father God. Sorry po, Father God, dahil madalas, marami po kami hindi ka nais-nais na nagagawa. Kaya humihingi po kami paulit-ulit na kapatawaran sa inyo, Father God. Tulungan niyo po kami, baguhin niyo po ang aming buhay po, Father God, para maging karapat-dapat po kami sa inyo, Father God. Father God, thank you po, God, dahil hindi po kayo nagbabago sa amin, God. Na kahit kami nagkukulang, nandiyan pa rin po kami para ituro sa amin ano ba ang dapat, ano ba yung dapat tama na gawin po natin sa aming buhay, Father God. God, sa araw to, sa oras to, God, we ask for your guidance, Holy Spirit, to give us a clear mind para maintindihan po namin yung mga words na gusto niyo pong iparating po sa amin, God. Help us, God, to understand each word na gusto niyo pong iparating sa amin, God. Naway, each word na matatanggap po namin, God, ay maipakita po namin paglabas po namin sa simbahan ito, Father God. God, sa kapag-uloy ng pagsamba po namin, God, kayo pong umabay at matubay sa amin, God. God, thank you so much for all the blessings that we receive. Thank you po, God, dahil you love us, God. Maraming po salamat po, Father God. We love you po so much, God. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Say
alalahanin ang kanyang katakilang sakripisyo ginawa para sa atin. Ngunit nais ng Diyos na karapatan pa tayo na makibahagi sa kanyang harapan sa oras nito. Kaya ang sabi sa paalala sa atin sa Biblia, sa unang Korinto chapter 11 verse 29, ito po sinasabi. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom ng kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kahit bago po natin tanggapin ang tinapay at ang sago na siyang sumisimbolo sa kanyang katawan na dugo, tayo po lahat ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Let us pray. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, O Lord, na minsan pa kami po ay nagkaroon ng pagkakataon upang aming alalahanin ang iyong dakilang sakripisyo ang ginawa para sa aming Panginoon. Pagkamat kami ay makasalanan, Panginoon, marami kami, Panginoon, na magpupulan sa inyo, O Lord. Ngunit hindi nyo kami, Panginoon, binigo. Hindi nyo kami hinayaan sa ganong sitwasyon, O Lord. Tapos, Panginoon, isinugo nyo ang iyong bugtong na anak upang kami, Panginoon, ay ihango sa karusahan, Panginoon, at bigyan ng kaligtasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na amin natagpuan sa iyo, O Lord, na patuloy niyo kami, Panginoon, na hindi pinagkukulang, O Lord. Sa bagamat kami, Panginoon, ay maraming pagkukulang, O Lord, sa inyong nagawa, Panginoon. Salamat, O Lord, sa iyong kabutihan doon, sa iyong pag-ibig na iniaalan niyo ang iyong buhay para sa amin, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, sa aming pagtanggap ng simbolo ng iyong katawan at dugo, Panginoon. Nalalaman niyo po, Panginoon, ang laman ng aming puso, ang aming isip, Panginoon. Ano mang karumihan na taglay ng aming puso ngayon sa Panginoon. Panginoon, ito po ay inyong linisin, O Lord. Ang lahat ng pagkakasala na aming nagawa sa mga nagdaang araw, Panginoon, maging ito sa aming pag-iisip, sa aming pananalita, at higit sa lahat, Panginoon, sa aming ginawa na hindi kalugod-lugod sa iyo na harapan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng iyong kapatawaran, O Lord. Upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan, O Lord. Hanggang sa pagpapatuloy, Panginoon, ng gawa nito, O Lord. Nahayaan niyo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang pumagitna, O Lord. Upang anumang spiritual na pagpapala na ihanda niyo para sa aming Panginoon, ay higit namin matanggap, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at higit sa lahat, Panginoon, sa kaligtasan at ginawad niyo sa bawat isang sumampalataya sa iyong bugtong na. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po natin pakinggan ang sulat ni Apostol Pablo buhat sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 23 at hanggang sa sinusunod. Narito ang sinasabi, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabi siya ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot na tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa uyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog at sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaan sa akin. Ating po tagapin ng tinapay. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ating po inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahahayag ninyo pamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagkaliko. Pinagpala ang kanyang kasalita. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Tama po yung devotion sa inyo ni Pastor na kailangan po sa ating pagsambay naging may bago. So ngayon po ako nasa inyong harapan ay bago lang po. Salamat po at binigyan ko ng pagkakataon nyo na makapagbigay ng gawin at bigay ng pagkakataon. Tayo po ay dadako sa ating pastoral challenge. So sa ano po ko ay kwento ko lang po yung konting bagay lang na pagdaanan ng buhay yan po. Nakaban ako. Noon po ay hindi pa po talaga masasabing pinagpala ng Diyos. Dahil noon po ay pagdadating po sa ganitong pagkakataon, ako po ay ano po yung barya ng aking bulsa, yung po lang po yung binibigay ko sa Lord eh.
Pero hindi po pala ganun. Nung ngayon po ako isang tunay na Kristiyano na po, inisip ko na rin po na hindi po mahalaga yung laki o liit ang ating pinagkakaroon sa Diyos dahil yun po ay nasa ating puso na pagkaloob natin sa Lord yung para sa Lord. Ayun po. Kaya natutunan ko rin po na paano magbigay sa kapwa. Dahil kung tayo po ay magiging hindi ko maating palad, hindi po natin matutulong yung nangangailangan, lalo na po sa aking mga kapatiran sa ating church. So, maging pagbigay po tayo sa Lord, unahin po natin yung sa church, at matututunan din po natin yung nagbigay sa ating kapwa. Ayun po. Tapos po, basta po yung salta po sa Pilipos, ang aking paborito pong Philippians 4:6 po. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving present your request to God. So, paano po tayo makapagtulong sa ating kapwa kung ang iniisip natin po ay ating alalahanin sa buhay? So, ang Diyos po ang bahala po sa atin di po ba? Si Lord po ay magagay sa ating mga pangailangan. Yung po ba nagiging hagay sa ating pagbibigay sa yung ating po mga, tulad po ng, meron po tayong pera, pero po, pangangailangan po ng ating anak, baka sa school, pambayad. Pero si Lord po lahat may kakayahan palitan po yun Di po ba? Amin po. So, huwag po tayo mag-alala sa mga bagay na makapagpapaan po sa ating pagbibigay sa Lord. Si Lord po ang bahala po sa atin sa ating mga pangangailangan sa buhay. Amin po. At tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa umaga ito. Tunay po na kami po lahat may natututunan sa umaga ito sa papahayag ng banal salita. Nalutigit sa pagbibigay po sa iyo. Salamat po at po ang aming mga kaayanan. Tanggapin mo po sana ng malusahan po. Lord God, po ang mahala sa bawat sa amin narito. Naging bukas pa rin po kami sa mga nangailangan na natigit sa inyong makakakita. Sinandalangin po rin namin ang mga kapatid namin na sila po ay may mga bigat na kandang na hindi po nakadalo dito, Lord God. Pero po ang bahala sa kanila, Lord. Salamat po, Lord. Salamat. Ito po ang aming sabi dalangin kami sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you po. Ako nga po si Brother Mark. For me,
continuing our series all about family threats. Ano ho? At we are on the part 3. So I would like to invite everybody to please stand and let us read the Word of God. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to hanggang verse 5. Ang sabi po ay ganito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, saking sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Verse 3, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Verse 4, hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman makita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga tao ganito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita, sapagkat tunay po ang iyong mga salita, ang daan upang magkaroon po kami ng isang matatag na pamilya. Ang iyong mga salita ay daan para ang bawat isa sa amin magkaroon ng isang matatag na relasyon sa inyo at relasyon sa isa't isa bilang pamilya. Panginoon, samahan mo po ang iyong mga salita na ipangangaral mo sa amin, Panginoon. At tanggapin namin ang pagpapala nito ngayong umaga. Ang pagpapala, Panginoon, na kami sawayin. Ang pagpapala, Panginoon, na kami po ay ganyakin para magpatuloy sa inyo. Ang pagpapala, Panginoon, na kami po ay bigyan ng kapanatagan, ng kalooban, pagpayapain ang aming puso, at aming panghawakan ay ang iyong mga pangako. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming mga panauhin. Salamat po dahil dinala mo sila dito. Hindi aksidente na sila'y kasama namin ngayon. Talagang dinala mo sila rito para kausapin mo sila. Kaya o Diyos, sa pangunguna, pagpamagitan at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ay mangusap kayo sa bawat isa sa kanila kung paano kayo ay nangungusap sa amin. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong mga kapatid. May bibisita natin. And balikan po natin para po sa kapakinabangan ng mga hindi po natin nakasama ng mga nakalaang Sunday. Balikan po natin yung pinag-aralan po natin. Ano po? Last week, ay napag-aralan po natin ang unang, last week, ang unang threat sa family po natin na ito ay napakadelikado dahil ito po ay makakasira ng pamilya. Unang-una po, yung tinatawag po natin kawalang galang. Sabi po doon sa verse 2, magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang. Ang tanong natin, paano ba nagsisimula ang kawalang galang sa loob ng tahanan? 4 na bagay po yan. Una, when member of a family begins to be a lover of self. Kapag meron kayong miyembro ng pamilya na ang mahal lang ay yung sarili niya at wala pong pagmamahal sa inyo, naku, problema po yan. Pangalawa po, when member of a family became a lover of money. Pangatlo po, when member of a family became a lover of pride. At pang-apat po ay when a member of a family became a lover of disobedience. Now, ang question po natin ay ganito, what should we do to prevent the threat of disrespect in our family? Anong gagawin natin? 3 bagay po ang dapat natin gawin. 1, parents must train their children while they are young. Kailangan turuan ng mga parents. It's our sacred obligation to teach our kids while they are young. Mahirap nang turuan kapag matanda na. Mahirap nang hubugin kapag ang puno ay matanda na. Kaya kapag ang anak mo, tinuturuan mo, pero matanda na, hindi na yung susunod kasi matandang puno. Oo.
At tanging milagro na lang ng Diyos ang makakapagpabago sa kanya. Ano po? Kaya po, parents, kailangan turuan ng mga bata habang sila'y bata pa. Ano po? Pangalawa po, parents must bring their children up in discipline and instruction of the Lord. Hindi lang basta tuturuan. Dapat turuan natin sila ng itinuturo ng Diyos, ng instruction ng Panginoon. And pangatlo po, when a member of family, ano po, as a family, we must make a decision to serve the Lord. Kailangan bilang pamilya may desisyon tayo na maglilingkod tayo sa Diyos. Kayo, mga tatay, mga nanay, kayo po ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng inyong pamilya. Tatandaan niyo po ito. Sino man ang titira sa bahay niyo, yung rules ninyo ang masusunod. Kapag may bisita kayo at araw ng pagsamba, hayain niyo yung bisita ninyo. Kung hindi siya sasama, wala kayong magagawa kundi iwanan siya. Kailangan po ninyong panindigan ang inyong pananampalataya because ang sabi nga po ng Joshua chapter 24 verse 15, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. As for me and my house, we will serve the Lord. Wala po yung kondisyon. Pero pag may bisita, di kami a-attend. Walang ganun to. As for me and my house, we will serve the Lord. Paano, pastor, pag may imbitasyon? Paano pag may ganito? Wala akong ganun dito. Kailangan may desisyon ang pamilya. Ano ho? Tatandaan niyo ito, mga nanay at mga tatay, kapag ka po may desisyon kayo na maglingkod sa Panginoon, miski po sinong dumating sa inyo, miski pa presidente ng Pilipinas, ayain niyong magsimba dahil ang araw ng linggo ay para sa Kanya. Huwag kayong papayag na kayo ang inaya nila na hindi magsimba, samantalang kayo ang nakakaalam ng salita ng Diyos. Amen? So, kailangan ang masusunod sa loob ng tahanan, hindi ang bisita. Ang masusunod, ang rules and regulations na dapat masunod ay yung rules and regulation ninyo kasi bahay niyo yan, tahanan niyo yan. Amen? Second Sunday ay ating pinag-aralan yung another threat of family. At ito po ay yung tinatawag po natin kawalan ng malasakit. Basahin natin yung Ezekiel chapter 3 verse 18 to 21. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kapag sinabi ko mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan at papanagutan mo sa akin ang kamatayan niya. Mga kapatid, hindi pwedeng wala tayong pakialam. Yung member of your family hindi na pala uma-attend. Yung member of the family, hindi na pala nagpe-pray. Backslider na pala. Wala kayong pakialam. Hindi pwedeng ganon. Dahil nasabi ng Panginoon, sisingilin ko to sa iyo. Mananagot ka sa akin. Okay? Kaya huwag niyo pong ipagwalang bahala na kung kayo po ay nagpapatuloy sa pagsamba, kayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod, ay okay na ang lahat. Baka po meron kayong members of the family na nakakalimutan po ninyo, hindi ninyo alam naliligaw na pala ng landas. Ang sabi ng Panginoon dyan, pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. Tignan po ninyo yung Ezekiel chapter 3 verse 18 to 21. Pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala kang pananagutan sa akin. Sakaling na pagsabihan mo, pero ayaw talaga, matigas talaga ang ulo. Ano pong gagawin natin? Diba? Hindi daw po sa atin sisingilin ito ng Panginoon kasi hindi naman natin kontrolado yung tao. Diba? Ngayon, Ezekiel chapter 3 verse 18 to 21, maliwanag po yung sinabi dyan. Pinapakita ho sa atin na kung meron tayong mahal sa buhay na wala ngayon dito mga kapatid, abutin natin sila upang hindi sila mapahamak. Ipakita natin ang ating malasakit sa kanila. Paano? Papanumbalikin natin sila. Tatanungin ko kayo, lahat ba ng miyembro ng pamilya niyo ay narito? Sila ba ay Kristiyano? Anong gagawin ninyo? Hayaan nyo na lang? Baka akala nyo safe na yon. Ayan ang linaw, pananagutan mo sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, mananagot ka. Ayan. Opo. Kaya wag po kayong kakalma-kalma
at hahayaan na lang ninyo yung member of your family, gano'n na lang, hindi, mananagot ka, no? So dapat ipakita natin ang ating pagmamalasakit sa kanila. Anong gagawin po natin? Papanumbalikin po natin. Pastor, anong gagawin natin para manumbalik sila? Nagbigay po ako ng 5 hakbang kung paano natin papapanumbalikin ang ating mga kapatid, mahal sa buhay, na wala na kay Kristo at hindi na nakakadalo. No? Sinasabi ko po rito na hindi nakakadalo, backslider. Hindi naman po yung araw ng linggo ay alam po natin iyon ay mayroong matinding obligasyon. Ano ho, nangyari kung kayo po yung tatrabaho sa ospital, ano ho, hindi talaga po pwedeng makadalo dahil mayroong pasyente kailangan gamutin, ibang kaso ho yun. Hindi ho natin mapapadalo kung nasa abroad na. Ano ho, ibang kaso rin yun. Lalo namang hindi mapapadalo kung nasa heaven na. Gusto niyo po ba yung nasa heaven, bumaba para lang dumalo? Hindi na natin pwedeng gawin yun. At sinasabi ko po, yung mga kamag-anak natin na backslider at alam po natin hindi na dumadalo. Kailangan po, ito yung 5 hakbang. Gawin po natin ito. Number 1, ito yung muna sabi natin last week, ipag-pray po natin sila. That's number 1. Kailangan ko ipanalangin sapagkat sabi po, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kayo po yung taong matuwid kasi kayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Kayo po ay may takot sa Diyos. Malaki po ang magagawa daw po ng inyong panalangin. Pero hindi po dapat nagtatapos sa panalangin. Ito po yung pangalawa. Sabi ng Panginoon, kinakailangan po andoon yung ating desire na dalawin natin sila. Kahit na ano pong nangyari sa nakaraan, kung kayo man po ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, nagkasamaan kayo ng loob, magkakapatid, magnanay, o kaya po kayo magkamag-anak, nagkasamaan ng loob, kalimutan na po yun sapagkat sabi ng Bible, sapagkat ang pag-ibig ay tumatakip ng maraming kasalanan. Pagdadalaw ka, huwag nyo nang pag-usapan yung nakaraan, patawarin mo na. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka kapatid. Ganyan po, di ba? Magpatawad ka. Hindi yung 10 taon na pala yung issue nyo, abay hanggang ngayon issue pa rin. Hindi na, patawarin mo na. Ikaw ang matuwid, ikaw ang nakakaunawa, di ba? Ikaw ang dapat magbigay. Tama po ba? Yung hindi marunong umunawa, hindi marunong magbigay, it's because immature pa yan. Hayaan mo lang muna, ipanalangin, pagkatapos dalawin, at kung ano man yung pagkakamali, sabi ng Bible, love covers all multitudes of what we call wrongs or sins. Ito po yung pangatlo. Ito, napaka-importante. Pag dumalaw ka, kailangan may intention kang makipag-usap ng heart to heart. This is the third, di ba? Kausapin ng puso sa puso. Why? Dapat po nating malaman, no, na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at nagdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Biruin mo, dahil nakipag-usap ka ng heart to heart, yung isang taong yon, ay nailigtas mo sa isang tiyak na kapahamakan. Anong kapahamakan yon? Impyerno. Impyerno po, ang binabanggit po rito, kapahamakan. Kaya kausapin nyo ng heart to heart. Sabihin nyo sa kanya, mapapahama ka kapag hindi ka nagbalik loob. Sabihin mo sa kanya, mahal kita kapatid, kaya ako na andito. Mahal kita ate, mahal kita kuya, o bunso, o sino man yung backslider na mahal nyo sa buhay. Abutin po ninyo. Then pang-apat, huwag kalimutan, dumalaw ka nga. 1 beses lang naman, 1 taon, Pasko pa. Di ba? Hindi ganon. Ito yung pang-apat. Dapat dalawin ang regular. May okasyon o walang okasyon, dalawin. Huwag pabayaan ang pakipagtipon sa kanila na gaya ng ugali ng iba, kundi ating samantalahin ang pagkakataon para sila po'y mabigyan ng pagpapalakas ng loob. Andoon tayo, regular na dadalawin, kausapin ng heart to heart para ma-encourage, mapalakas ang loob. Hindi po yung pag pumunta tayo doon, ay tatanungin natin kung tayo po'y makakautang. Hindi po. Okay? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang dadalaw para mangutang. Maliwanag yan. Ha?
Huwag pupunta para mangutang kasi salip na yung tao, mapapanumbalik mo, baka lalong matisod ng dahil sa'yo. Biruin mo, ikaw yung Kristiyano, ikaw yung aktibo, tapos ikaw yung walang-wala. Ikaw pa yung mangungutang? Hindi. Dapat nga ikaw ang nagbe-bless sa kanya. At ito po yung ikalima, tulungan kung may pangangailangan. Dumalaw ka sa kamag-anak mo, o kaya pala hindi na pala ito nakakadalo dahil walang-wala. Tulungan natin sila. Lalo kung kamag-anak mo, kapatid, pinsan, tiyo, tiya, kung ano man, basta't kadugo. Bakit? Ang sabi po ng banal na kasulatan, 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sabi po rito, ang sino mang hindi kumalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya at masahol pa sa hindi mananampalataya. Very clear ang salita po ng Diyos. Kapag ka hindi ka tumutulong sa sarili mong kamag-anak, talo mo pa ang unbeliever. Bakit? Kasi yung unbeliever, marunong tumulong. Wala namang pagkakilala sa tunay na Diyos. Ikaw, biruin mo. Ikaw nakakakilala ka sa tunay na Diyos. Di ba? Ikaw, Bible believer ka. Nagbabasa ka ng Bible, alam mo ang Bible, tapos ikaw ay hindi marunong tumulong sa kamag-anak, problemang malaki yan, mapapahama ka. Sabi mo sa katabi mo, pag ginawa mo yan, sabi mo sa katabi mo, pag ginawa mo yung ganyan, mapapahama ka. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa paalala niya ng Diyos. Ito po ngayon, pasok tayo sa ikatlong threat sa family po natin. At ito po yung threat na napakalala. Pag meron kayo nito sa loob ng pamilya, delikadong mapahamak talaga ang inyong pamilya. Ito po ang threat na tinatawag po nating kamunduhan. Isa pang threat sa family na talaga kapag meron kang ganitong miyembro ng pamilya na ang tawag ay makamundo, ibig sabihin walang pagmamahal sa Diyos. Dahil ang mahal niya ay ang sanlibutan, problemang malaki yan. Dahil baka hindi lang siya mapahamak, baka pati yung buong pamilya ay mapahamak. Ano ba ang kabunduhan? Ito po ang mga gawain na nagbibigay sa tao ng pansamantalang kaligayahan. Ulitin ko po, pag sinabi pong kamunduhan, ito po ay nagbibigay ng kasiyahang pansamantala, pero nagdudulot ng panghabang buhay na problema. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ano yan? Ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa mundo. Sa talata po ito mga kapatid, tatlong makamundong gawain ng isang taong walang pagmamahal sa Diyos. Ano yung tatlong yan? Andiyan po sa screen. Una, masamang hilig ng laman. Pangalawa, pagnanasa ng mata. Pangatlo po ay pagmamayabang sa buhay. Unahin po natin ito. Pag meron kang miyembro ng pamilya na gumagawa ng masamang hilig ng laman, makakasira yan sa pamilya. Pag sinabi po natin flesh o laman, ang tinutukoy po nito yung ating pangangatawan. Okay? Normal po na meron po tayong pangangailangan para sa ating katawan. Normal po yun. Di ba? Pero kapag ito po ay lampas na po sa boundary na itinakda ng Diyos, doon pumapasok ang kasalanan. Normal po may pangangailangan. Nasa laman tayo. Sino po rito ang kaluluwa na? Dapat di na natin nakikita. Pero dahil tayo po ay nasa laman, yan o. Kamayan nyo nga po yung katabi nyo. Nakakamayan nyo po ba? O, ibig sabihin niya, nasa laman pa siya. Okay? Hindi pa siya espiritu. Di ba? Okay. Pag sinabi po nating flesh, ito po yun. Normal po na mayroong pangangailangan ito, yung katawan. Pero ulitin ko, paglampas na po sa boundary na itinakda ng Diyos, doon pumapasok ang kasalanan. Bibigyan kayo ng sample mga kapatid. Masama bang kumain pag gutom?
Parang hindi kayo kumakain. Ha? Masama bang kumain pag gutom? Hindi. Pero pag nauwi ito, sa katakawan, yung pangangailangan po natin na uwi sa pagiging matakaw sa pagkain, doon na po nagiging kasalanan. Hindi masama ang kumain kasi nagugutom ka. Pero kapag lampas na po sa itinakda ng Diyos, problema yan. Alam niyo ba malaking problema to pag meron kang kasama sa bahay na matakaw? Huwag niyo naman tignan yung katabi niyo, baka malusog lang naman yan. Minsan yung pagiging malusog ay hindi naman dahil matakaw. Ay talaga. Tignan niyo yung Kawikaan, chapter 23, verse 19 to 21. Ano ba sabi ng Biblia? Anak, pakinggan mo ang tinuturo ko sa iyo. Ano sabi ng Bible? Pakinggan mo raw to. Hey, makinig ka. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. 20 and 21, ano sabi yan? Huwag kang gumaya sa mga lasenggo at matakaw sa pagkain. Di ba? Bakit? Dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Yan palang mga matatakaw, pati lasenggo. Ang bottom line yan, hirap ang buhay. Hirap ang buhay. Bakit? Sabi ng Bible, tulog lang sila ng tulog. Meron ba kayong kasama sa bahay? Kain, tulog? Ba, ang sakit sa kalooban niya. Ikaw ay hirap na hirap, tapos yung kasama mo kakain, pagkakain, tutulog. Matakaw kasi. Takaw kumain, takaw tulog. O, hindi matakaw. Di ba? Ang sabi po, tulog lang sila ng tulog. Eto, tignan nyo, kaya bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan. Kapag may kasama kang matakaw sa bahay, problema talaga yon, di ba? Kasi pati pagkain mo, mamalay-malaya mo, kinain din yan. Wala kang inabutan. Tandaan niyo po ito, ang taong makain, tapos tamad, taong antukin. Apo, parang di naman kayo dumaan. Minsan naman talaga na kumain kayo, kasunod, anto. Hindi masama ang gutom, hindi masamang kumain, pero ang katakawan, masama. Kaya po hindi tayo may fiesta. Alam niyo kung bakit? Anong meron sa fiesta? Katakawan. Bibili mo yung buong maghapon na yun, wala kang gagawin kundi kumain. Naglulungad ka na sa pagkain sa buong maghapon. At hindi po gusto ng Diyos yun. Pag may kasama kayong matakaw sa loob ng bahay, sakit yan ang ulo. O ito pa, halimbawa, no? Hindi masama ang pangangailangang sexual. Ano ho? Sa mag-asawa. Normal po yan. Okay? Ulitin ko po, sa mag-asawa. Okay? Pero kapag yan ay ginawa mo labas sa marriage at labas sa kasariang itinakda ng Diyos, kasalanan yan. Tignan niyo yung Hebrews chapter 13 verse 4. Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalo niya sapagkat, tignan niyo to ha, hahatulan ng Diyos ang mga nangangalo niya at mga immoral. Alam niyo, pag may kasama kang babaero, lalakero sa bahay, problema yan. Sisira ng tahanan yan. Buti na lang, yung mga member ng Church of Christ na mga kalalakihan, stick to one yung mga yan. Yung mga hindi nag-amen, may problema kayo. Hindi masama ang mauhaw. Kailangan natin uminom. Pero kapag ang kinauuhawan natin ay alak, at yun ang pangmumog natin sa umaga, sigurado masisira ang buhay ng iyong pamilya. Nauuhaw ka, uminom ka, tubig. Pero alak, tapos ka dyan, sira pamilya mo. Tignan niyo po yung sinabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing
dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Tignan niyo po yung mga dating lasenggo nung maging Kristiyano, umayos ang buhay. Amen? Pero yung mga Kristiyano, pero hindi disipulo ng Kristo, tuloy-tuloy ang pag-inom, lalong nasira ang buhay. Kasi hindi pala tunay na Kristiyano. Hindi pala tunay na disipulo ni Kristo. Kaya, gusto mong umayos ang buhay mo? Ha? Hindi ko alam kung sino ka, hindi kita kakilala rito, hindi ko alam kung ano activity mo. Pero kung gusto mo umayos ang buhay mo, iwasan mo ang alak. Ihirap ang buhay mo, damay pa pamilya mo. Ito tignan niyo. Ang tao, pagka umiinom o lasenggo, happy-happy yan kasama barkada. Pero pag nagkasakit yan, sino kasama? Sinong apektado? Pamilya. Sinong gagastos? Barkada? Hindi. Pamilya. Sinong namumroblema? Yung barkada? Hindi. Pamilya. Pero nung umiinom, sinong masaya? Siya lang. Kaya talaga sabi ng Bible itong hilig ng laman, ano-ano nga po yung binanggit natin? Pagkain, sexual na pangailangan, at saka inumin. Normal naman yan Huwag ka lang lalampas sa boundary na itinakda ng Diyos kasi masisira ang buhay mo. Masisira ang pamilya mo. Diba? O ito. Pag meron kayong miyembro ng pamilya, so yung una, yung pagnanasang laman. Ito yung pangalawa. Pag may miyembro ng pamilya na nagtataglay na masamang nasa ng mata, mata naman, ay tiyak makakasira yan ng magandang relasyon ng pamilya. Ano ba itong masamang nasa ng mata? Ito po yung pagkatukso ng ating mga mata. Hindi masama na makakita tayo. Hindi masama yan. Pero, kung saan mo ginagamit ang mata mo, kung saan ito nakatutok, doon nagkakaproblema. Blessing ang mata. Amen? Blessing ang mata. Sa totoo lang, napakahirap pag malabo ang paningin. Ako kanina, sabi ko, ang hirap pag may salamin. Dahil po, yung kanang mata ko, kalahati na lang ang nakakakita, tapos malabo na yung mata ko po, no? Kasi naputukan na po yan ng ugat, yung kanan. So, itong mata ko, malabo na. Kaya pagka mapansin nyo, pag magbasa ako, hindi ko kasi balanse yung tingin ko Hindi balanse. Pag kayo mag-alala, balanse naman ang isip ko. Yung tingin lang, okay? Ay talaga napakahirap mga kapatid. Pag yung mata mo hindi nakakakita ng maayos, hindi maganda. Ngayon, walang problema sa mata natin. Blessing ni Lord yan. Yan ang ilaw ng katawan po natin. Nagkakaproblema kung saan mo yan ginagamit. Halimbawa, hindi naman masamang manood ng TV. Hindi. Depende sa tinitignan ng mata. Kasi kung nanonood ka ng malaswa at immoral, may problema ka. Di ba? So, hindi masama. Hindi masamang tumingin sa mga tao, no? Pero pag tumitingin ka sa isang babae na taglay na ang masamang pagnanasa, kasalanan na yun. Alam niyo ba na mayroong mga lalaki na pag tumingin sa babae parang hinuhubaran? Tingin pa lang yun Tingin pa lang. Ay ibang mga lalaki may diskarte yan. Alam niyo kung anong ginagawa? Nagsusuot sila ng sunglasses, yung may team. Yung hindi kita yung mata nila. Pero ang problema, kita sila ni Lord. Di ba? Bakit ginagawa nila to? Tinitignan po kasi nila yung isang tao o isang babae na may taglay na masamang pagnanasa sa kanilang puso. At yun ang mali. Yun ang kasalanan. Blessing ang mata, pero kung paano mo ito ginagamit, doon ka pwedeng magka-problema or pwede itong maging pagpapala. Anong paalala sa atin ng Panginoon? Matthew chapter 5 verse 28 hanggang 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae nang may masamang pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang isip.
Kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. O mga lalaki, alam nyo na kung anong gagawin, no? Pag ang mata ninyo, inahatid kayo para magkasala, ha? Alam nyo na kung anong gagawin, ha? Punta kayo sa CR, okay? Dukitin ninyo. Literal ba to? Ha? Kasi ang sabi dito, mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa buong katawan mo, pero buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. So okay na raw po, dukutin mo isang mata, kahit kulang na yan, ang mahalaga sa langit ka pupunta. Kaysa kumpleto ang pangangatawan mo, sa impyerno ka naman pupunta. Ano po sinasabi ditong dukitin ang mata? Literal po ba to? Pwede din, pag gusto. Pwede din, pag gusto. Gusto niyo po ba, mga kalalakihan, pag nagkasala yung mata niyo, tutukitin niyo? Kaya ba? Kaya? Ay, hindi, di ba? Problema yun. Pero alam niyo ba, sinasabi dito, disiplinahin mo. Huwag mong hayaan na yung mata mo ay matuon sa ganong pagkakamali. Dukitin mo, tanggalin mo yung mata mo doon sa ganon. Alam mo ba ninyo na mayroong mga mag-asawa na ang ganda-ganda ng araw sa pamamasyal, pero nang dahil si lalaki ay may nakitang sexing babae, iniwanan niya ng tingin ang kanyang magandang asawa, tumingin doon sa kanyang nakita at nagalit ang babae, nasira ang araw nila, nag-away sila, magkasundo nang umalis sa bahay, nang bumalik sa bahay, magkaaway. Kaya mga ginang ng tahanan, mga nanay, pag po ang inyong asawa, kasama ninyo, at kung saan-saan tumitingin, at kung sino-sino ang nakikita, pakikurot nyo po. At sabihin mo, di ba dear, ako lang ang Miss Universe ng iyong paningin? Amen ba mga lalaki? Eh yung mga babae, hindi binanggit dito. Eh kasi hindi naman sila ganun eh. Tama ba mga babae? Tuwa talaga. Yung mga hindi nag-amen, may problema rin yung mga yan eh. Di ba? Alam nyo, hindi masama ang hangaan ang ganda ng buhay ng iba. Okay? Hindi masama. Pero, kapag naiinggit ka na, etong mata natin ang gamit natin. Nagkakaroon tayo ng pagkainggit. Bakit yung kapatira na yan, napakatamad naman umatindi, bakit parang mas binibless kaysa sa akin? Mas spiritual naman ako kaysa dyan. Tinitignan mo yung blessing sa kanya. Nagkakaroon ka ng pagkainggit. Di naman sana masamang humanga eh. Di masama. Pero ito problema. Pag yung mata mo tumitingin sa tao, hindi na para humanga, kundi dahil naiinggit ka, again, may problema doon. Bakit? Kasalanan yun. Tignan niyo mo yung sinabi ng James, chapter 3, verse 14 to 16. Kung pagkainggit at pagka makasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasisinungalingan nyo ang katotohanan. So, kapag pa naiinggit, kapag ka may pagkamakasarili, nagiging pinasisinungalingan daw po natin ang katotohanan. Verse 15, ang ganitong karunungan ay hindi mula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo. Ang pagkainggit, hindi po sa Diyos yan. Sa dyablo po. Sabi rito, ang ganitong karunungan ay hindi mula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula sa diablo at hindi sa banal na espiritu. Verse 16, sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, na andoon ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Mga kapatid, kapag meron tayong miyembro ng pamilya na mainggitin, yan ang pinagmumulan ng gulo ng pamilya. Di ba? Magkakaproblema kayo kapag may kasama kayo sa loob ng tahanan nyo na mainggitin.
Kapag kayo po ba ay nakakakita ng mga mayaman, o may bago, o kayo po ba ay nakakakita ng mga tao umaangat sa buhay, kayo po ba ay isa sa mga napapasabi ng sana all? Ha? Kayo po ba ay napasabi na ho ba kayo ng sana all? Iyon po ba yung expression? O dahil talagang meron kang tinatanim na pagkainggit sa mga taong nakaaangat sa iyo? Mga kapatid, hindi natin kailangang sabihin sana all, because alam natin ang Diyos ay may nakalaang pagpapala sa atin. Ang kailangan lang ay manatili tayong nagtitiwala. Sabi mo nga sa katabi mo, magtiwala na kasi. Palakpakan natin ang Panginoon, di ba? Pangatlo, mga kapatid, hindi lang po lust of the flesh, hindi lang po lust of the eyes ang makamundo, maging ang kayabangan sa buhay. Ano naman yan, Pastor? Ito yung kahit hindi ko ipaliwanag, tingin ko po, ay kayang-kaya ninyong maunawaan. At itong kayabangan, mga kapatid, ay isa sa tiyak na nakakasira at makakasira ng pamilya. Di ba? Bakit? Kasi pag may mayabang, may malapit sa kapahamakan. Ito po ito. Sa Kawikaan chapter 16 verse 18, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Saan daw po nauuwi ang kayabangan? Saan daw po? Dito po. Saan po? Kapahamakan. Saan po? Kapahamakan. So kapag mayabang, ay sigurado, ang kauwian niyan, kapahamakan. Alam nyo, sa Griego, may dalawang pananalitang ginamit para sa salitang kayabangan na ginamit sa bagong tipan. Dalawa, pero ang essence pareho. Una ay yung salitang huperokos. Yan. Na ang kahulugan po ay kalabisan. Okay? Kalabisan. Extreme. Ito yung mga extreme magkwento. Meron po ba kayong ganitong kakilala, kaibigan? Kung magkwento sobra-sobra. Ha? Meron? Sa amin po, merong napakayabang na ang pangalan ay si Joaquin. Si Mang Joaquin. Pag nagkwento, extreme. Bibigyan ko ng isang sample ng extreme na kwento o yung kayabangan. Doon daw po sa bukid niya, pag pupunta kayo, para makainom kayo sa tubig na bukal, kailangan nyo munang hawiin ang hipon bago kayo makainom. Ay yabang, Ganon karami ang hipon. Isa pang kwento niya, yung po kasing baryo namin, yung Alas Asin, 7 kilometro mula sa amin hanggang doon sa dagat. Pagdating mo sa dagat, tanaw na tanaw mo yung Corregidor Island. Ako, nakala mo, pakalapit. Ang sabi po niya, noong araw, nilangoy ko yan, patawid. Kaya lang, nung malapit na ako, nakaramdam ako ng pagod, kaya bumalik ako. Kita niyo po yung mga ganyan. Meron po ba kayong mga kakilalang ganyan? Ha? Ay, mga kalalakihan, walang mayabang sa atin, Wala na. Parang hindi kayo makasagap, parang kasama kayo dito, Sabi mo nga katabi mo, parang ikaw yung topic ngayon, Ha? Baka ikaw ang topic. Yan? Ito po yung pangalawa na ika nga po ay salitang ginamit sa kayabangan. Isa pang salita ay yung tinatawag nating fusiosis, na ang ibig sabihin po ay pagmamataas o katayugan. Ito po yung kataasan. Ito yung mapanglait ng kapwa. Ito yung namamahiya ng kapwa. Ito yung mahilig mag-show off. Meron po ba kayong kakilalang ganito? Walang-wala naman, show off. Di ba? Kasi ang mga barkada, mayaman. So, kailangan ang dating din niya, ang arrive niya, mayaman din. Pero ang totoo pala, mayabang. Hindi mayaman. Meron ba kayong ganito? Forma. Wala. Pera. Di ba? Meron kakilala? Ha? Pareho po ng essence to. Yung isa mayabang magkwento, yung isa mas mayabang show up ba? Mapanglait ng kapwa.
part po yun noon. Ano sabi ng Biblia? Alam niyo po, mga kapatid, yung kayabangan po, ano ho, yung pagiging arugante, yung pagiging hambog, salungat po yan sa pagiging makadiyos. Pag makadiyos ka, hindi ka mayabang. Makadiyos ka nga eh. Amen? Ano yung mga katabi mo? Makadiyos ka ba? O ano po sabi? Makadiyos daw ba? Makadiyos po ba ang mga nandito sa aking kanan? Makadiyos po ba kayo? Nasa kayo? Makadiyos po ba kayo mga nasa likod ko? Ayan. So, hindi po kayo mayabang. Hindi po kayo mayabang. Kayo po, hindi. Yung makadiyos, malakas ang sagutan natin yan. Pag doon na sa kumpirmasyon na hindi kayo mayabang, parang humina na kayo doon. Tandaan niyo po ito, ang pagiging mayabang, salungat po yan sa pagiging makadiyos. Ang taong makadiyos, mapagpakumbaba yan, humble yan. Hindi yan mayabang. Di ba? Yung iba po sa atin, sa sobrang pagka-humble, sasabihin pa, pasensya na po kayo, wala po kasi ako practice. Aba, nung kumanta naman, napakaganda, ang galing. Wala kang practice yun, ha? Ang tawag po doon, mayabang. Opo. Bakit po? Eh, sasabihin mo walang practice, eh, talaga naman palang nag-practice. Napakagaling naman. Kaya huwag niyong gagawin yan dito, ha? Praise and worship team, ha? Buti yung praise and worship team natin, mga humble to, eh. Walang mayabang dito, eh. Di ba? Meron na. Meron na, nag-amen, eh. Sabi kasi, pag pinagmalaki mo na humble ka, hindi ka na humble. Pinagmalaki mo, eh. Uy, alam mo, humble ang praise and worship team namin. Aba, hindi mayabang. Bakit? Pinagmalaki mo na, eh. Alam nyo, hindi mo kailangan ipagmalaki ang pagpapakumbaba. Ito ay nakikita sa ating pananalita at sa ating gawa. Dahil makadiyos tayo eh. Tignan ninyo ang sabi ng 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7. Ano sabi ng salita ng Diyos? Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, tignan nyo ha, sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Bakit kailangan maidagdag yung pagpipigil sa sarili doon sa kaalaman? Kasi it's really hard to become humble when you know that you are a genius person. Nakita nyo yung mga taong maraming alam? Laging lang, laging lang bida-bida. Meron ba kayong kakilalang laging lang bida-bida? Mayabang eh. Meron ba kayong galang? Ha? Meron? Lagi siya gusto na susunod. Bakit? Kasi siya ang may alam. Eh sabi rito, linaw-linaw oh. Sa kaalaman, idagdag daw yung pagpipigil sa sarili. Oo, pwedeng alam mo yan. Pero makabigyan mo ng pagkakataon yung iba. Hindi na lang lagi yung ikaw. At ano po, ito, binibigay kong sample. Bakit ko po binibigyan ng pagkakataon yung mga kalalakihan natin, maging mga pastor sila? Kasi gusto ko po, na hindi lang ako, gusto ko po lahat ng mga kalalakihan na gagamit ng Diyos. So hindi lang ako, sila rin. Eh kung puro ako yan, ako na lang ng ako, eh pag namatay ako, hindi pa paano na lang. Hindi na matutuloy yung mga gawain ba? Patay na si Pastor Rodel eh. Ilang taon na ba ngayon? 49. Malapit na pala ang 50 ko. Ano langin kayo mga kapatid ha? Naikwento ko na yan sa inyo. Di ba? We have to discipline our mind. Ano? Na teka muna, oo may alam ako, pero baka may alam sila. Give people a chance to share kung anong maisi-share nila. Tanungin nyo sila, sis, brother, ano pwede mo ma-share?
Hindi yung puro na lang tayo. Minsan may nagsasalita, kinakanta na, hindi. Ito, mas magaling to. Mayabang. Mas maganda tong suggestion ko. O mayabang. Pag may ganyan kayong kasama, nakakasira ng pamilya yan. Hindi lang pamilya, as in yung pamilya nyo, pati pamilya ng Diyos. Buti na lang dito, walang ganyan. Dito sa Church of Christ San Pedro, lahat dito, mga mapagpakumbaba sa Panginoon yan. Nagbibigayan, pinakikinggan ng isa't isa, hindi bida-bida. Wala tayong bida-bida dito eh. Kasi yung bida-bida dito, naku po, papatayin ni Lord yun. Opo. Yung mga bida-bida, pabida lagi, patay. Di ba? Ang mga pinapatay ni Lord, yung mga bida-bida, yung mga reklamador. Tignan nyo po, ilan po yung nakarating sa promised land na mga leader, di ba si Joshua at si Caleb? Yung ibang mga reklamador, ano nangyari? Namatay. Kaya pag reklamador, pinapatay ni Lord. Mga bida-bida, pinapatay ni Lord. Kasi binibida mali. Dapat binibida natin si Kristo. Kaya sa tingnan nyo, balikan natin. Sabi nito, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis. Pag pinipigil mo yung sarili mo, kailangan mo tiisin ito para hayaan mo naman yung iba. Amen? Ang pagtitiis, sabi rito sa pagtitiis, ang kabanalan, sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. Bakit mo kinakailangan hindi magyabang? Bakit hindi mo kinakailangan mag-show off? Bakit hindi mo kinakailangan mag-extreme sa kwento? Kasi mahal mo ang mga kapatid mo kay Kristo. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Diba? Amen po ba? Amen. Tignan nyo nga yung katabi nyo, mahal nyo ba sa Panginoon yan? Diba? Sabihin mo sa kanya, kahit kailan, hindi kita pagyayabangan. Yan. Usapan yan ha. Wala tayong yabangan dito. Okay? Isa lang ang ating ipagyayabang at ipagmamalaki, yan ay wala kundi si Kristo. Palakpakan natin si Jesus. Diba? Ito pa, ewan mo napansin nyo, ang isang ugaling mayabang, walang pagpipigil sa sarili yan. Kaya madalas, mainitin ang ulo. Meron po ba kayong kasama sa bahay na mainitin ang ulo? Meron po ba kayong kasama sa bahay mainitin ang ulo? Ayaw nyo sumagot kasi baka mamaya itanong ko kung sino. Pag may kasama kayo sa bahay na mainitin ang ulo, it is because mayabang. Kasi ayaw niyang nasasapawan siya, kaya lagi ganun. Malapit-lapit sa stroke yan, lalo ngayong pagtag-init. Lagi na lang gigil. Sinong mas mainitin ang ulo sa bahay niyo? Babae, lalaki? Sige na nga, pareho na lang. Di ba? Alam nyo, pag mainitin ang ulo, malapit sa gulo. Tignan nyo yung sinabi ng Kawikaan chapter 15 verse 18. Ang taong mainitin ang ulo ay nagpapasimula ng gulo. Ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. Tignan nyo mga kapatid. Nangyayari yung maraming gulo sa kalye. Nakakita na ba kayo niyan? Nakapanood na ba kayo niyan? Nag-aaway sa kalye. Yung mga road rage na tinatawag. Ano ang ugat niyan? Lahat po yan ay bunga ng kayabangan. Nagdadrive. Itong nagdadrive, mayabang. Di ba? Ngayon, nalampasan, na-overtaken. Ano po? Aba, pakiramdam niya, nakalalaki yung nakalampas. Kaya anong gagawin? Nako, dahil mayabang, hahabulin, no? Yung nakaka-overtake sa kanya, hahabulin. Ayun, umabot sa away. Diba? Ang malungkot dito, minsan may namamatay. Bakit? Kasi may mayabang. Kaya pag ang anak nyo,
mayabang, huwag nyo nang pag-drive ng sasakyan. Yung mainitin ang ulo, huwag nyo pagmanehohin ng sasakyan o ng motor ninyo. Bakit? Pag mayabang, may kapahamakan. Alam nyo mga kalalakihan, o mga babaeng dadrive, pag kayo nalampasan sa kalye, okay lang yun. Eh bakit ka naman magmamatulin at para patunayan sa kanya na ikaw ang nauna, dapat ikaw nasa unahan? Eh kung gusto niyang ariin ang daan, eh di ibigay mo sa kanya. Kung gusto niyang tumakbo ng 120 at ikaw ay 60, 60 ka lang. Hayaan mo siya. Bigay mo sa kanya. Huwag yung aba. Nakakalalaki to ah. Ha? Talaga naman yung init ng ulo niya. Init din ng makina ng sasakyan. Ganun na ang tulog. Talaga naman pangarera. Tapos yung mga nakasakay doon, kapit kamay pa lang, Diyos ko, igatan niyo po kami, sana po kami noon. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, igatan niyo po. Ganda sabi, dati, tama, hindi, hayaan ito, hayaan mo sila. Mapapahama kayo pag may kasama kayong mayabang. Kaya kayo, pag ang kasama ninyo, kalalakihan, makinig kayo sa akin, ha? Huwag kayong bumarkada sa mga unbeliever na mayabang. Bakit po? Baka mahawa kayo. Maganda kung kayo ang makahawa sa kanila. Okay? Sa ngayon, tayo na lang muna magbabarkada kasi sa atin walang mayabang eh. Bakit nilaglag niyo ako doon? Hindi kayo nag-iimit. Mag-iimit kayo doon. Mga kalalakihan, walang mayabang sa atin, di ba? Yan! Naku po naman, dapat ko din sinabi yan. Na-late kayo, hindi na sila naniwala. Nanguhula na tuloy mga kapatid. Sino kaya mayabang? Siguro si pastor. O kaya siguro si elder ganito. Hindi, wala akong mayabang sa akin. Lahat po dito ng mga lingkod ng Diyos, humble yan talaga. Mahirap pag may mayabang, di ba? Yung sabi ni Paul, we're on the last days. Iyan sabi ni Paul, ha? Verse 4 and 5, hindi lang iyan, ang mga tao raw sa huling araw, mga taksil sila, mapusok. Mapusok. Yung mga kabataan, mapusok. Hindi lang naman sila, pati mga katandaan ngayon, nahawa na, mapusok na rin. Diba? Sabi, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinakikita nilang makadiyos sila, pero hindi naman makita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Anong bilin ni Apostol Pablo? Ito maliwanag. Pakibasa po ninyo, ito po ang huling statement na sinabi niya. Pakibasa po. Pakiplus sa screen, Brad. Ano po ang sabi niya rito? Oh, sabi ko na po sa inyo, di ba? Iyan sinabi ni Pablo kay Timoteo, hindi lang yan para sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo din. Oh, di ba? Para kanino po? Para sa iyo din. O, sabi mo, para sa akin din. Everybody, para sa akin din. O, anong paalala niya? Iwasan mo ang mga taong ganito. As we close and challenge this moment, each and every one of us. Ang pamilya natin, nabubuhay sa mga huling araw. Sa tulong ng Diyos, atin itong proteksyonan laban sa mga threats na ito. Threat number one, yung kawalang gana. Okay? Threat number 2, yung kawalan ng malasakit. Threat number 3, yung kamunduhan. Ingatan natin yung pamilya natin, mga kapatid. Very precious kay Lord yan. Here, if we have the desire, if we desire our family to be safeguarded against these dangers, our household should indeed be covered by the blood of the Lamb. Dapat hayaan nating mabalot ng Diyos ng banal na dugo ang ating pamilya. Alam mo po, yung bang pamilya niyo is already covered by the blood of Jesus, by the blood of the Lamb. In ancient context, mga kapatid, this phrase, which is yung covered by the blood of the Lamb, is symbolic and has a deep spiritual significance. Bakit?
Because it refers to the Passover lamb in the biblical narrative. Naalala niyo po, during the Passover festival ng mga Israelites, where they were instructed to sacrifice a lamb and mark their doorpost with its blood. This act served as a sign of faith and obedience, protecting them from the final plague that struck Egypt, the death of the firstborn. Naalala niyan? Now, metaphorically speaking, mga kapatid, the blood of the lamb represents redemption, salvation, and protection. It signifies our reliance on divine grace and sacrifice of our Lord Jesus Christ. It referred to Jesus, ito pong as Lamb of God. Yung sacrifice ni Jesus doon sa cross, we believe that it cleansed our family and shield our family from spiritual harm. Ang question ko ay ito, have you invited Jesus to cover and shield your family with His blood? Ang pamilya mo ba ay Kristiyano na? O ikaw pa lang ang Christian? Kasi pag ikaw pa lang ang Christian, magkakaproblema at magkakaproblema ka. Hindi lamang problema ang panglupa, pati po yung spiritual. Ang malungkot po kasi, yung magkasama kayo sa bahay, pero hindi kayo magkasama sa kabilang buhay. Payag ka? Paano kung asawa mo yun? Payag ka, punta sa impyerno ang asawa mo? Paano kung kapatid mo yun? Payag ka, punta sa impyerno kapatid mo? Paano kung magulang mo yun? Payag ka, punta sila sa impyerno? Paano kung mga anak mo yun? Payag ka sila, punta sa impyerno? Ikaw sa langit? Alam ko po sa puso niyo ang sagot niyo, hindi. And so God is inviting us to offer our family to our God. Paano gagawin natin? Mag-set up po tayo ng Bible study sa loob ng bahay natin. Tayong mga magulang, tayo ang mga pastor ng ating pamilya. Huwag natin kakalimutan na noong nagbaha, sa panahon ni Noah, 8 ang naligtas na kaluluwa at ang iba ay napahamak. 8. At alam niyo po kung sino yung 8 na yun? Pamilya po ni Noah. Ano po sinasabi dito sa atin? Na kung merong unang-unang dapat tayong abutin, walang iba kundi ang ating pamilya. So ang question ko po, ang pamilya niyo po ba? Pamilyang Kristiyano na? Kasi kung hindi pa, kailangan po natin sila abutin. Tayo natin tumayo. Mag-pray tayo sa Panginoon. Hawakan natin yung kamay ng ating mga katabi ngayon. Sige po. Ayan. Diyan lang po sa inyong linya. Paghawak po kayo ng kamay as we pray together. May natutunan po ba tayo? Marami po ba tayong natutunan? Marami bang paalala sa atin si Lord? Handa ba tayong sundin yung mga paalala niya? So pag uwi natin, huwag kakalimutan, puntahan ng pamilya, abutin natin sila. Mag-pray tayo. Hawakan natin ang kamay. Panginoon, magkakahawak kamay po kaming magkakapatid. Ang totoo, Panginoon, umaamin po kami sa inyo at hindi lingid sa alam mo. May mga miyembro kami ng pamilya, Panginoon, na hindi pa po lubusang nakakilala sa inyo. Nakakalungkot, Panginoon, kung kami lang makakakyat sa langit at hindi namin sila makakasama. Kaya ngayon, Panginoon, magkakapit kami ng kamay, Panginoon, tanda ng aming pagkakaisa. Simula ngayong araw nito, Panginoon, uunahin naming abutin ay ang aming pamilya, Panginoon, dahil gusto namin silang kasama dito sa lupa. Hanggang dyan sa kabilang buhay, kasama namin sila ng walang hanggan. Ama, samahan niyo po kami. Palakasin mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan pangunguna ng Ibanal na Espiritu. Salamat sa iyong mga salita na ipinangaral mo sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon. At ngayong araw na to, kiniklaim namin ang blessing mo sa aming pamilya. Sa bawat pamilyang narito, Panginoon, yung blessing spiritually, maliligtas ang mga mahal namin sa buhay, aabutin namin sila. Yung blessing mo materially, Panginoon, natural na magpa-flow ang blessing, Panginoon. Your blessings materially will naturally flow in our family because, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan at nagpapala sa buhay namin dito sa lupa. Panginoon, purihin ka po, dakilain ka,
Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samang dalangin. Amen. 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 Let's give God glory to God. Let us remain standing as we sing the closing song. You are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything.
ay nagpupuri, sumasamba sa inyo, Panginoon. At nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, sa pagtatapos ng aming gawain, Panginoon. Lord, nawa po ay napasaya ka namin, Panginoon, sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na binigay niyo po sa amin ngayong umaga, Panginoon. Salamat po. Meron po kaming papauli sa aming pag-uwi, sa aming buhay, sa aming pakikibaka sa mundong ito, Panginoon. Lord, humihingi kami ng patuloy na gabay at kalakasan, wisdom, Panginoon, para sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, Panginoon. Nawa, Lord, maging asin at ilaw kami, Panginoon, sa sanlibutan ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At sa aming pag-uwi, Panginoon, dalangin po namin ang inyong pag-iingat sa bawat isa hanggang sa kami po, Panginoon, ay makarating sa aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pagkatin po natin mga kapatid ang pagpupala. Naway lumago kayo sa magandang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.